Hi guys, for today's video, ito nga, pakita ko lang pala sa inyo itong ating last order na debut cake ni Trisha. Ayan, so shout out sa umorder nito kay Dariel na former office mates or former workmates ng aking partner na si Alvin. So shout out Dariel, solid talaga to si Dariel, lagi itong umu-order sa amin kahit gabing-gabi, minsan urada pa. Pero okay lang yan, yung mga ganyang suki natin, di ba? Hindi na natin yung pinapalagpas. Sinusuportahan tayo, pues ibigay natin mga gusto nila. Anyway, thank you so much Dariel. Again, shout out sa'yo at sa family or relatives mo na walang sawang tumatangkilik sa cakes ni Lay at iba pa. Maraming salamat sa inyo dyan. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. God bless nga pala and more blessings sa family mo, Dariel. So, patuloy ka lang sumuporta. Lagi ka may free bento cake sa akin pag birthday mo, o diba? Pwede ka na rin mag-resell. So, eto na nga, pakita ko lang sa inyo yung kanyang 3-tiered debut cake. So, ang size nga nito is 8x3 yung ating bottom at cake yun. At yung ating second tier ay dami. Actually, yung usapan lang namin is 6x4 pero nasa 6x6 na to. Hindi na rin ako dito nag-cut. At so, nakita ninyo yung ating styro ay pinaglugan ko muna. Pinagdikit ko siya. Tsaka ako siya ibinalot sa cling wrap. So, ayan, ganyan lang tayo nag-stack ng ating 3-tiered cake. At kumpiyansa ko na hindi ito babagsak dahil syempre tinusok-tusok natin yan ng stick ang ginamit ko dito guys kasi hindi kakayanin ng straw dahil nga styro nga yung ating gitna. But anyway, kung makikita nyo medyo nag-slant yung ating top tier kasi yung paghiwa ko ng cake pero kayang gawa ng paraan yan kapag na-icingan na yan. Papantay at papantay yan syempre. Bilang baker kailangan nating diskartehan yung mga ganitong scenario, o diba? So ayan na nga, ito nga yung mga malalaking stick or mahabang stick na itinusok ko at pinukpok nga natin yan sa gitna tagos hanggang dun sa board para talagang hindi siya babagsak o mag-slide dahil nga styro pa yung ating nasa second cake, diba? Dami nga siya. Ayan, so yung mga ganitong cake na ginagamit ng dami ano to guys ha, naka-base din to on budget kasi 'di ba? Actually yung mga styro na ganito kapresyo din to ng isang cake. Kung magko-costing tayo, kunwari itong 6x4, nabibili namin yung 6x4 na to na siguro nasa 70, depende kung saan kayo bumili ha, nasa 64 to 75 ang price niya. So kung magluluto ka for example ng isang recipe mo ng cake, kunwari na lang depende kung anong gamit yung recipe, 'di ba? Kung talagang bonggang recipe niyo na may nagko-cost, kung kunwari ang recipe ninyo sa isang cake ninyo na 6x3 sumabot siya ng 250 o 230. Then yung price ng doon ng cake mo, doon mo i-base yung ng actually mahirap i-explain kasi 'di ba yung pagko-costing medyo hindi siya ganoon kadaling pero kung ang price ng cake natin for example ng 6x3 ay nasa 150 na yung luto na yung mismong cake tapos ang styro mo ay nasa 75 o 'di ba konting difference lang. Kaya nga sabi nga din nila kapag nagdami tayo styro, konting difference lang yan i-compare doon sa cake. Edi syempre mag-cake ka na lang, malilesin lang siya ng kaunti. Pero kasi nga 'di ba kapag talagang budgeted may mababawasan talaga yung price mo. Pero yun nga styro siya, hindi mo siya makakain. Pero unlike din sa edible, kung cake talaga siya, edi makakain mo pa. Yun lang yung pagkakaano doon. Kaya naman din tayo nagdadami pagka gusto natin ng medyo mataas. Syempre babayaran kasi babalutan mo rin naman yan Yung styro a-icingan mo rin yan, 'di ba? Ginastosan mo din yan ng icing na cost din yun bilang pa rin yun sa costing natin. Ang presyo nyon kung ang cake mo for example ang sinasabi ko kunwari nag-bake ka ng isang one recipe, for example recipe na langga, yung isang cost ng recipe niya umabot ka ng 250 at nagawa mo doon is dalawang 6x3, so ang price mo na sa 6x3 na cake pa lang 125 magkano ang styro ang bili mo kunwari 75 o 80 pesos. So
magkano lang yung na difference? Nasa 40 pesos or 30 pesos lang, di ba? Oh, yun yung pagkakaiba. Kasi kung bibili tayo ng styro is 70 pesos or 65 pesos, tapos yung real cake naman na ibinik is nasa 125 pesos lang. Eh di mag-cake ka na. Konting difference lang, nakain mo pa. Oh, yun kasi yung sinasabi namin. Hindi naman porket styro eh talagang nakamura kayo. Diba? Same lang naman din yun. Kasi binili din namin yung styro ng ganong worth. So ito na nga, pakita ko na nga sa inyo sa dami ng daldal ko at pagpapaliwanag, diba? So ganun lang tayo nag-stock. Dinirekta na natin sila ng patong hanggang sa, ayan, makuha na natin yung tamang pakinis. Kung sa tingin niyo sakto na sa paningin nyo, gora na yan. Dahil kung may mga chismis o bako-bako na hindi nakinisan, kaya naman gawa ng paraan yan. Kung mayroon kayong mga topper na ilalagay, dun nyo siya itatago, syempre. So, alam nyo, itong bulaklak na to, grabe to, artificial lang to. Pero itong mga nilalagay ko na parang, feathers, ang mahal nito. Mga imported pala to. Actually, ito yung gabi na todo sugod kami sa Tabora. Kasi gusto ko 2 days before bago yung cake order, nandiyan na lahat ng topper ko naka-ready na. Ayokong a day before na mga ngarag ako. Kailangan naka-ready na. So naghanap na kami dito sa Tabora. Umabot din ako dito ng magkano sa bulaklak na to, guys. Honestly speaking yung isang ganun lang nitong ito yung trigo na to, nasa 80 pesos. Kapiranggot lang yun. Tapos yung white na yun, mga original yan, mga dried yan, pero mga real real plants yan, or ewan ko kung plants ba yan o ano yan. Yung feather na ilang piraso na yun. Diyos ko, 180 pesos na yung ilang piraso lang. So, diba, costing din yun. O, yung mga artificial flowers na ganito, akala nyo ba 7 pieces, nasa 180 to 190 pesos. Depende pa yan kung makakanap kayo ng mura sa Tabora. So, pagalingan na lang ng pagtawad, pagalingan ng paghahanap ng mabibilhan ng mura. Diba? So, ito talaga nadali ako dito, pero okay lang kasi si Dariel naman to. Sabi ko nga sa mga kagrupo sa baking yung sa Mates, actually yung flower nito or topper nito mabot na ng 400. Though hindi ko man siya nagamit lahat, pero kalimitan yung feathers na yon, yan yung parang buntot ng na yan, original daw yan or imported daw yan na plants na in-import pa daw talaga. Nawala, bihira lang daw dito sa sabi na sa pinagbilihan ko. At saka yung ito, yung puting to, kasi real siya, hindi siya kinulayan talaga Then pinadried siya. Mahal din ang kuputi nga, may nahanap ako ng tigo 100 pesos kahit sabi ko ilang piraso lang naman kailangan ko. Pero talaga yung iba, kung mahigpit, ayaw nila magbenta ng tingi-tingi. So ayan na nga, pakita ko lang, malapit na tayo matapos. Then, yung nasa babang flowers, plastic yan. May kasama yung 7 piraso. So, magagamit ko pa naman kung may mga magne-next order. Yun ang advantage. Pero itong mga white na to, yung nilalagay ko na to. Yan, yan. Tinongga ko na yan. Binongga ko na yan. Then, ito, nagpa-customize pa ako dito ng acrylic na na topper. So, shout out kay Sisi Mitch. Ayan, may mapagkukunin na ako ng malapit dito. Hindi na ako order sa Shopee na aabot pa ng ilang araw. At is dyan lang siya sa may Trinidad Herbosa. Madaling-madali ko na lang siyang puntahan, pero cost din yun. Pagkano din tinatakbo ng costing ng ating acrylic na topper na ganun yung magpapagawa ng ganyan, mahal din po yan kasi minamano-mano yan, kahit sabi mong may cry cut siya, kahit alam mong ginamitan niya ng cry cut, yung pagtatanggal-tanggal ng pagka-sticker niyan at pagsasalansan niyan, may gumugugol din yan ng oras, diba? So yun lang, yun na ma-explain ko sa mga o-order ng cake para ideally kung magkano ba talaga yung magpresyuhan ng ganito, 'di ba? Para alam nyo lang din, in-explain ko lang sa inyo kasi hindi naman kami basta-basta din magbibigay ng presyo kung alam naman namin na hindi siya ganong matrabaho, hindi rin maganong kamahal yung mga ingredients niya or what. Nakadepende kasi yan sa mga ilalagay nating ekan or as long as namukuha namin yung inspo na isinend ni client. Ayan, so pakita ko pala sa inyo yung inspo na sinend. 'Di ba? Actually sabi niya kasi neutral color. So ang ginamit ko palang icing diyan is nilagyan ko lang siya ng ivory na chef master color. Yun lang yung pinangkulay ko diyan. Then sabi niya lagay tayo ng dredges sa paligid ng cake. So nagwisik-wisik lang tayo dito ng yan, yan dredges na yan. Silver dredges 2mm yung size. Then, ayan na. Ito na yung ating final look ng ating debut cake. So, ayan. So, thank you so much again, Dariel, for trusting cakes ni Lay at iba pa. So, sana marami kayong natutunan or na-share ko sa vlog na to. Diba? Ang dami kong daldal.
Buti nga nakapag-edit ako ngayong sandali kasi kailangan ko na ulit magbura at kailangan mag-upload na tayo. So, ito na yung ating final look. Ayan. So, maraming salamat sa mga nanonood. Kung may nanonood man o wala man, okay lang. Thankful pa rin, 'di ba? Sa mga na walang sawang sumusuporta, maraming salamat. Happy 16 followers. At sa mga nag-unfollow, okay lang 'yon. Wala namang problema. Walang pilitan. Maraming baker ha, hindi lang tayo. But anyway, ito na nga, daming daldal. Thank you so much again. Ayan, pakita ko lang sa inyo and I'm proud dahil nagawa ko siya ng maayos. Ayan. So, selfie muna bago i-back. So, di ba, may pa-selfie ang Lola. So, maraming salamat at yung kanyang naging feedback nga. Actually, talagang suki na namin to si Daryl. Lagi naman itong umorder. So, ito yung kanyang naging display doon sa kanilang venue. So, thank you so much again. God bless everyone. Ingat tayo lagi. Bye-bye.